Para pa po ako nananaginip eh. Opo. Masakit talaga siya kasi wala akong magawa. Nasa ibang bansa ako and hindi ko alam kung paano ka-express yung nararamdaman ko ngayon dahil din siguro sa pagod. Pero marami pong salamat sa lahat ng umatin ko ngayon. Buti naman at na-extend pa siya ng isang araw kasi kung hindi ko siya magadatnan. Nagpapasalamat ako kasi kahit ganito yung nangyari, marami pa rin tumutulong sa amin. At nagsusorry ako sa kanya kasi na-feel kong parang iniwanan namin siya. Oh. Sorry, di. Pero mahal kita, di. Alam ko, naging tinupad ko yung pangarap mo na maging siman ako. So, ito na di. Nakauwi na ako, pero hindi mo na ako hinintay. Ano ba yan? Tumayo ka na. So, sa huling week na, ang huling usap namin is nang bumagyo pa. Dahil nasa ibang bansa ako at nasa barko po ako, mahirap po ang signal ng internet. At dahil pabago-bago po yung port namin, pabago-bago din po ang signal ng internet. So, as much as possible po, hindi po ako nakakapag-reply agad. So, mas sakit po malaman na through call na lang kung malalaman na wala na po si Papa. So, at that time po, hindi ko po alam gagawin ko kasi gigising po ako nun. Ang sabi lang po sa akin nun, yung linggo po nun, August 3 po sa may Seattle po ako nun. August 3 po, nakadaon po kami. Sabi po ni Auntie Deb, isa po sa mga kapatid niya po na nasa ICU pa po daw po si Papa. So, dali-dali po kung tinawagan si Mama na kung pwede i-check po kung meron na pong napadalang pera through sa akin. So, hindi na po nakapag-intay ng kahit 30 minutes, tumawag po kagad yung kapatid niya na wala na po si Papa. So, with the span of, sabihin na natin 30 minutes, ang dali po ng buhay. Hindi man lang po siya nakapagpaalam o hindi ko man po lang siya na nakamusta. Kasi yung huling chat niya po sa akin, nilalagnat daw po siya. So, hindi ko po siya na-replyan nun. Yun po yung pinakamasakit na part na hindi mo siya makamusta. Wala kayong update. I mean, wala akong update sa kanya kung anong nangyayari sa akin. Pero nandyan pa rin siya patuloy na nag-chat sa akin. Pinapalakas yung loob ko kasi nga daw mag-isa ako doon. Alam ko mag-isa rin po siya dito at kahit sabihin natin may kasama siya, wala pa rin po siyang magagapay. So, ayun po, nalulungkot po ako. Ginawa siya sa amin ng maaga. Hindi naman lang po na hindi naman lang nakita ko magkaasawa man lang ako, magkakaapo sa akin. Pero at least may apo na siya sa kapatid. Hindi. Pain. So, yun lang po. Napakabait po na yung Papa. Sometimes, super supportive niya sa akin. Alam ko, pinagyayabang niya na super proud niya sa akin. Super mahal ko din po siya. Super yung number one supporter ko for being a C woman. And I think
hindi na po ako lalayo sa destination na. So, yun lang po. Thank you po. Thank you po sa lahat. Thank you, ma'am.